Ilang taon din naman ako nagtiis eh. Ilang taon kong pinamulat yung mga anak natin na mabuti kang ama kahit ang totoo hindi naman. Ilang taon ako nagkunyari na kaya ko pa kahit ang totoo hirap na hirap na ako. Pagod na ako sa sitwasyon na ganito eh. Nagiinom ka ba, pare? Ay, konti lang. Nay, pwede po makabil ng Red Horse? Dalawa nga po. Napakainit ang panahon niya. Oh, pare, tanghali na. Hindi ka ba pinapagalitan ng asawa mo? Araw-araw na tayo nagiinom ah. Actually, hindi eh. Ako ang batas sa bahay. Pre, hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Napabayaan na nga ang sarili. Siya lang siya nagtatrabaho. Ayaw mo pang tulungan. Anong karapatan ng misis ko na suwayin ako sa mga ginagawa ko? Pasalamat pa nga siya eh. Pinagtsatsagaan ko na lang siya eh. Sa taba-taba na yon. Akala mo ginaganahan pa ako sa taong yon? Pre, parang mali na yung sinasabi mo, pre. Para sumusobra naman yata yan. Dapat ikaw nagtatrabaho. Ikaw, katulad mo. Ikaw dapat nag-susustento sa mga anak mo. Anong mali? Kahit gawin ko na ang kasalanan sa buong mundo, hindi ako iiwan ng asawa ko. Tsaka, mahal na mahal ako noon. Kung alam mo lang. Pre, payong kaibigan lang. Hindi pa naman huli ang lahat. Pare, magbago ka para lang sa pamilya mo at sa asawa mo. Huwag mo akong pakalman, pare. Pasalamat ka pa nga nilibre kita ng Red Horse eh. Responsibilidad ko, gawin niya. Para naman magkasilbi siya. Naku pare, kung ganyan lang din naman. Eh galing din naman to sa pinaghirapan ng asawa mo. Kung ganyan ka lang ng ganyan pare, mag-isa ka na lang pare. Hindi na kita masasama sa parting ganyan. Ano bang oras na? Alas 11 na. Wala pa si Judy. Oh, yan na pala. Bakit may pasaka? Ano nangyari sa mukha mo? Nag-aaway kayo? Ano? Nabunggo lang ako kanina dun sa lamesa namin. Nabunggo? Mukha? Saan tumama yan? Sa pinto? Ay, ako Julie. Ewan ko ba sa'yo kung bakit hindi ka marunong makinig. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Iwanan mo na yan. Gagayaw pa naman sa'yo single mother. Ano ka ba? Anong gusto mo? Palakihin yung mga bata na sa toxic family? Magiging ano ng mga bata niya. Hindi nyo man lang ba naisip yung mga bata? Isa ka pa eh. Eh ano naman broken family gusto mo? Ganun. Alam mo, broken family pero may peace of mind. Kesa naman sa buo, puro toxic naman. Alam mo, kailangan ng mga bata, kumpleto yung magulang. Aanhin mo naman ang kumpleto. Kumpleto nga kayo. Ang tanong, masaya ba kayo? Kaya nga asawa, di ba, nagpakasal para magtiis, di ba? Magtitiis. So, ang mga bata, tingin niyo ba hindi nagtitiis yan? Ha, Julie? Naisip mo ba yung nararamdaman ng mga anak mo? My gosh. See? Ay, naku. Kaya yan. Kailangan lang yung pag-usapan. Kulang lang sa pag-uusap, kaya hindi sila nagkakaintindihan. Ano ka ba? Gusto mo lagi gagaya sa'yo eh. My gosh! Usap! Ilang years na yan! Ilang taon na ang mga bata. Sige, nadala ba sa usap? O, katama ako. At least ako ngayon, kahit ganun kami, pareho man kami ni Julie, at least inaayos ko. Pinipilit kong ayusin para di sa mga bata. Ewan ko ba sa inyo, bakit nagpapakamartir kayo? Ang dami-dami namang lalaki dyan. Kasi may mga batang maaapektuhan. Ay nako, hindi nyo naman nare-realize na mas apektado ang mga bata kung ganyan nyo palalakayin sa klase ng environment na yun. Tingnan nyo naman yung mga anak ko. Okay naman kami. Kahit walang ama. Ay kayo. Nako, Julie, basta huwag mo itong pakinggan. Isipin mo na lang yung mga anak mo. Gumaya ka sa akin. Ay nako. Ewan ko sa inyong dalawa kung kailan kayo matatauhan. Ko, ilang taon na yan. Paulit-ulit na lang, pero wala.
Hoy, babae ka. Marap ka nga dito. Saan ka na naman galing, ha? Ba't ka ba nananakit? Wala pa nga sinaing eh. Ano gusto mo ako pa magsasayang dito? Ha? Rumakit ako sa labas. Ako pa rin ba ang aantayin mo para makapagsaing? Wala ka nang ginagawa dito sa bahay. Ang obligasyon mo lang, anak natin at ako. Yun lang. Racket? Anong klaseng racket yan? Saan ka nagpupunta? Siguro may lalaki ka, no? Kailangan mo pang alamin. Ano? Umiimi ka na? Ha? Gusto mo dagdagang may pasamo? Sige, saktan mo ko. Diyan ka naman magaling, di ba? Manakit ng asawa. Pero responsibilidad mo bilang tatay, hindi mo magampanan. Rumakit ako sa labas para may pambili ng pagkain yung mga anak mo. Dahil kahit nga ata itlog sa tindahan, hindi mo kayang bumili eh. Pagbibintangan mo pa akong may lalaki? Ni wala na nga akong inintindi. Kundi itong pamilyang to. Kung paano kayo pakakainin ng mga anak mo dahil hindi mo kayang tumulong, hindi mo kayang tumayo sa sarili mong paa. Tama naman yung mga kaibigan ko eh. Buhay nga tayo ng buo ang pamilya natin pero sobrang toxic naman. May asawa nga ako pero wala akong katuwang, wala akong backup, wala akong support. Anong silbi na nandito ka? Kahit piso sa isang araw, hindi mo ako maabutan. Iniiwan mo kami para sa mga kaibigan mo, umaalis ka ng bahay na wala kang man lang inaabot. Hindi ka man lang nagtatanong kung may kakainin ba kami maghapon. Tapos dadating ka dito, ganyan, hahanapan mo ako ng sinaing. Tama yung mga kaibigan ko. Ilang taon din naman ako nagtiis eh. Ilang taon kong pinamulat yung mga anak natin na mabuti kang ama kahit ang totoo, hindi naman. Ilang taon ako nagkunyari na kaya ko pa kahit ang totoo, hirap na hirap na ako. Pagod na ako sa sitwasyon na ganito eh. Sa ating dalawa parang ako lang yung magulang. Sa ating dalawa ako lang yung nag-iisip kung paano. Wala ka naririnig sa akin na reklamo kasi gusto ko maging maayos lang tayo dahil gusto ko nakikita ng mga anak natin na hindi tayo nag-aaway. Pero nakakapagod din eh. Ginagawa mo kong punching bag kapag hindi mo na maintindihan yung sarili mo. Tagasambat ako ng sama ng loob mo. Pero yung sama ng loob ko mag-isa kong iniipon, kinikimkim. Tapos ngayon pagbibintangan mo ko. Sa ating dalawa nga dapat ikaw yung tinatanong ko kung kailan ka matatauhan eh. Kung kailan ka kikilos. Kung kailan ka magiging ama sa mga anak mo. Dahil kung ako yung tatanungin mo, pagod na ako. Pagod na ako mag-antay kung kailan ka magiging handa maging ama. Walang taon. Ngayon mo lang ako narinig nagreklamo ng ganito, Johan. Alam mo, mas mabuti pa. Umalis ka na lang. Total, wala ka naman pakinabang eh. Eh di aalis. Akala mo kaya mo na sarili mo? Diyan ka na. Pare, buti nandito ka. Oo, pare. Ba't anong pinunta mo dito? Problema sa bahay eh. Baka naman pa pwede akong makatira dito. Pinalayas ako ni Mrs. eh. Pare naman eh, yun ang sinasabi ko sa'yo eh. Kung nakinig ka lang sa akin eh. Wala akong magawa eh. Wala rin akong mapuntahan kundi ikaw lang. Pinalayas na lang ako ng ganun. Pupunta ka ngayon dito para makitira. Wala naman akong iba matatakbuhan kundi ikaw lang eh. Tsaka sa'yo lang din naman ako nagsasabi ng sama ng loob ko. Patarahin mo naman ako. Para hindi ganun kabilis yun. Kasi halos pag maliit mo yung iyong asawa, dapat pinagmamalaki yun.
Yan tuloy, anong napala mo, pinalayas ka. Tapos ngayon, makikitira ka. Pare, sa part sana ng ganun pare, dapat naintindihan mo ako nung tayo nag-inom. Diba, sinabihan na kita na wag mong abusuhin ng asawa mo. O ayan, anong napala mo ngayon? Sige na pare. Kahit ilang gabi lang. Hanggat hindi pa ako nakakahanap ng lilipatan ko. At saka, ano ba naman tayo? Parang iba ka naman sa akin. Sige na. Pare, hindi ko yata magagawa ng paraan yan, pre. Pinanindigan mo yan eh. Tsaka, pinagmalaki mo ang sarili mo na ganyan ka. Pinagsusustentuhan ka ng asawa mo, imbis na ikaw ang magsustento sa kanila. Pamilyadong tao ka, tapos pagsasabi-sabihan mo ng ganun sa ibang tao ang asawa mo. Sa tingin ko naman, pare, mali ka dun. Parang di naman kita kaibigan nan eh. Alam mo, napakadamot mo. Akala mo ganda-ganda ng bahay mo? Eh, bulok nga parang ikaw. Diyan ka na nga. Hoy, ba't nga pala na-late ka kanina? Eh, yung yaya ko nga kasi napakatagal. Kung hindi ko paanuhan kanina eh. Ngayon nga, ang tagal ng service ko. Buti ka pa nga, mayaya ka. Ako nga Yung Puro subject, ako lahat sa bahay. yung subject pala kanina. Hindi ko nabutan yun eh. Yung sa... Ako, yung sa math, saka science. Hindi ko... Ano ba nga? Bakit naman kasi? Eh, kasi yung yaya ko napakatagal eh. Wala. Ngayon nga, hindi pa rin makakontak-kontak eh. Nga pala, ikaw, kanina di ka na naman kumain kung hindi pa kita abutan kanina sa kantin. Huwag mo na lang sabihin. Eh, bahala kapag yun nalaman ng Andrea. Ay, Ate. pa kayo awas? Ay, Ponti, ate, hello po. Hello. Hinihintay ko lang po yung driver. Parating na rin po. Okay. Nako, ate. Yan na naman si Andrea, hindi na naman kumain. Nagtitipid ata. Kung hindi ko pa abutan, wala yan. ng ano? Hindi nag-recess. Kung hindi ko pa abutan. Diet ako, ate, diet. Anong diet? 1 linggo ka ng diet, be. 1 linggo na? Mahigit na, ate, naku. Lagi ko na yan naaabutan ganyan. Kung hindi ko pa abutan ng tinapay, hindi kakain. Ayan na yung driver mo. Ayan na po pala. Ayan na, kuya. Oo, ingat. Ay, ingat. Bye-bye. Ingat ha, ingat kayo. Ito talaga. Andrea, Po. anong sinasabi na naman ng kaibigan mo hindi ka kumain? Hindi, ate. Ano lang yun. Hindi lang niya ako nakikitang kumain. Andrea, yung totoo. Kilala kita. Alam ko pag nagsisinungaling ka. Kasi naman, ate, naaawa ko kay mama. Lagi siyang, gabi-gabi siya naiyak. Halos wala na siyang pera. Wala na tayong pera. Hindi na nga nakakakain din si mama. Halos ako na nga nangungutang kung san-san. Kay Aling Asing. Ibig sabihin kaya hindi ka kumain, wala ka na naman baon. Opo. Eh, bakit hindi kayo nagsasabi sa akin, Andrea? Nahihiya kasi kami, ate. Nahihiya? Ayun nga, nahihiya nga kami, ate. Kasi alam ko naman yung hirap mo. Halos hindi Okay ka lang na yun. makauwi. Kaya nga ako nagtatrabaho para sa inyo Madadatnan kita, ganun ka na naman. Kumain muna tayo, ha? Mamaya na natin pagkwentuhan yan. Basta, lagi ka magsasabi sa ate mo, kaya nga ako nandito Sorry, ate. Tsaka teka nga, bakit ganun ba yung uniform mo? Gusot na gusot. Ayun na nga, ate, naputulan din tayo ng isang araw. Wala kang kuryente? Oo, kaya din hindi ako makagawa ng research namin. Napapagalitan na nga ako ng mga kagrupo. Kasi pagka ganun magsasabi kayo sa akin, ha? Gagawan ko naman ng paraan Halika na, gutom ka na Kumain muna tayo. Mahal. Ang lalim ng hinga mo Ano meron? Sinundo ko si Andrea sa school. Oh. Sabi ng kaklase niya, 1 linggo na daw na walang baon yung bata. 1 linggo? Ba't wala na ba kayo nagbibigay doon sa bata?
Hirap kasi ngayon si nanay eh. Ang sakit pala. May sakit? Anong sakit ni nanay mo? Ano ka ba? Ang sakit. Kala ko may sakit eh. Kinabahan naman ako sa sinabi mo. May sakit. Samal, ginawa ko naman na lahat. Ginagawa ko ng umaga yung gabi. Para lang matulungan sila eh. Tapos makikita ko yung kapatid ko ganun. Nararanasan niya yung naranasan ko dati. Di ba kaya nga hindi ako nagtuloy ng pag-aaral kasi ganun din. Wala akong baon. Wala maibigay yung nanay namin. Tapos ngayon sila din. Sakit pala. Mahal eh. Ganun mo talagang buhay ngayon. Mahirap talaga eh. Nasa pagtsatsaga lang din kasi yan eh. Tsaka pagtitiis. Ano bang plano mo? Anong naiisip mong paraan? Kasi mahirap talaga Hindi kumita ko ng nga alam pera. eh. 3 na nga yung trabaho ko, di ba? Tapos putulan pa daw sila ng kuryente sa bahay. Hindi makapag-aral na maayos yung bata. Patong-patong eh. Ang hirap, ang sakit. Parang wala akong magawang maayos. Parang hindi ko man lang sila matulungan. Huwag ka mag-isip ng ganyan, mahal ha. Madami naman paraan eh. Medyo nasasamid pa ako. Baka magkasakit na rin ako nito. Ang dami ko na rin kasing trabaho eh. Pero alam mo, naisip kong paraan ngayon. Gusto kitang tulungan. Kasi parang gumaan naman yung dinadala mo. Lagi ka na lang ganyan eh. Parang pasan mong daigdig. Ewan ko ba? Di ba kaya nga ako nagtrabaho ng maraming trabaho kahit anong racket sinubukan ko? Kasi ayokong nahihirapan sila eh. Tapos hindi naman nagsasabi si mama na hirap din pala. Naputulan ng kuryente tapos walang pambaon yung mga bata. Hindi ko na alam eh paano ko madadagdagan yung tulong. Mahal, wala kasing magulang na, alam mo yun, sinasabi yung problema sa mga anak nila. Siyempre, itatago niya sa iyo yun. Pero siyempre, gumawa ka ng paraan para makatulong at ikaw tutulungan kita. Alam mo, may naisip ako. Ano yun? Kanina kasi napadaan ako dun sa simbahan. Nakakita ko, ang daming mga nagtitinda na ng mga ukay-ukay. Sa tingin mo? Ukay-ukay? Oo, tara, binta tayo ng mga konting tubo lang yun. Pero malaking tulong yun sa atin. Malaking tulong lalo sa'yo. Kahit sa'yo na yung tubo, ako na mamumuhunan. Pagtitinda tayo? Ano sa mga dun? Okay lang yun, magtinda tayo ng damit dyan sa mga ano dyan. Ako okay lang ako magtinda kasi babae ako. Pero ikaw? Ako pang gawin mo manikin, okay lang yun. Isukat mo kahit bra sa akin, okay lang yun. Seryoso ka ba? Sa'yo ng tubo nun, ako mamumunan, promise. Para makatulong ako sa'yo, mahal. Ano? Ako na lang lagi yung sumasambot ng bigat eh. Pinamiyak, ano ba to? Nag-iisip nga tayo ng paraan, problema ang iniisip mo. Tara, bili tayo dun. Damihan natin, mga 2 sako agad. May pera ako dito. Dumambay ako sa mall kanina eh, nang ano ako dun eh. Naghanap ako ng racket eh. Tara. Tara na nga, kung ano sinasabi mo dyan, pahamak ka. Kaya ito lang, nung nagpa-ano tayo dun sa, anong tawag doon, yung nagpakabit tayo ng ganitong peking, anong tawag dito? Retainer ba to? Magkasama tayo, hanap ulit tayo ng ano, racket peking. Pwede po mag-alok dito? Ma'am, kung pwede daw po mag-alok? Anong pinaalok niyo? Yakol? Magkano ba ito? Bigyan mo na tayo. Ma'am, hindi po eh. Mga ukay po. Akala kasi namin pagkain kasi madalas dito pagkain yung inaalok eh. Sige, papasok mo. Sige po, pasok po kayo. Pasok na po. Okay, baka sakali lang po kami. Baka may magustuhan po kayo sa kanila namin na ukay. Ano ba to? Pwede patingin? Opo. Tingnan niyo po magaganda po. Magkano naman to? Mukhang magaganda nga ah. Patingin ba kami ng pagkita dyan? Yung soft bars, baka may magustuhan kayo dito. Tumingin naman kayo dito. Tara. Boss, ito, try mo to. Pantalon. Sisipag yun naman ano? Magkano ba kayo? Mag-asawa ba kayo? Boyfriend ko po. Girlfriend ka mga. Sino din yun?
Wala bang malalaki yan? Ay, wag yung Ito lang, wala na yun. Papakayan ka sana. Papakiyawan mo, wala silang, wala, Gcash ka ba? Wala silang Gcash. Paano yan? Taga-palayo ba kayo? Ay, di, mag-cash out na lang ako mamaya. Tapos, Sige, Sige. Hindi naman po kasi, hindi po kasi kami sanay dun sa mga ganong, anong tawag-tawag niyo? Cash D. Gcash kayo. Alam niyo po ano, barya lang din naman po ang bayad dito, barya na lang din po yung ibayad niyo. Saka ilang tubo namin dyan, ma'am. Hindi na kami maluluto. At, ito ako meron nga palang barya. Ako na muna po ang bayad mo. Yun, cash man. Miss, ayan, may bago. hindi ko sinasadya makita. Pero ito, feeling ko. Feeling ko, pwede ito sa'yo. Hindi, sige, try mo lang. Brand yun ako, hindi naman ako kaya. Ay, Marbs, bago Parang- sa'yo yan. Parang mas Ayan, lumaki yung ano. Bago po yan naman. Sigurado ka? Sinabi mo? Hindi, ano. Hindi mo, mahilig lang po talaga ito magbiro, pero bagay nga po yan sa inyo, ma'am. Kaya mo na. So, dito size ko, masyado kong okay. Dito, hindi. Tayo na lang sa mga isa lang po. No, sa inyo na lang po Malaki yan. po. Hindi naman po yan nagagamit. Ito lang po sa inyo, mas mukhang malaki po. Yun po ay bago. Ano yan? Sorry, hindi rin naman siya sa akin. Eh, wala na kukunin ko. Matanong ko lang, may iba pa ba kayo trabaho? Marami po kami. Minsan, siya po, dispatcher natin. Mas ako naman po. Ano bang tinapos? Ako po kasi, ano naman, high school graduate. Ay, sorry po. Huwag mo nilalang ang high school graduate kasi dito sa amin, alam ka high school graduate. Oo, baka Hiring kami. Hiring kami. Ano try mo? Miss, Sino ko mag-isang dito yung ganyan? Ano na Wala yan? mas Parang masubukan. lang. Malay niyo, sa susunod, pag-isipan mo yan. Sa susunod, pag mag-aalok kayo ng upay, pag-isipan mo. Hiring kami. Magtitinda din po siya ng okay, hindi pa. Anong gagawin? Ay, Hindi na malay niyo. Office. Sa office. Kasama namin mga nag-encoder, sa mga data, din. Ay, ako ba yun? tuturuan naman namin kayo. May training din kami. Sino ma'am na sabi, boss namin dito. Huwag kang Sige maghinaan. ma'am, pero ma'am, bilang niyo po muna kami. Sige, oo. Kasi yun, Kukunin ang bawal po natin kasi ito. ng Isa isa lang, ko. ha? Sige, ubusin mo lang mo ha. Para ano. Kukunin natin. Sisikam nyo nga. Hindi, joke lang po. Baka po may girlfriend kayo po. Ibigay nila ako. po yan, bilhin nyo. Kahit hindi niya kailangan to. Sobra-sobra na yung ano niya. Sige, ito kukunin namin ha. Hoy, pag-isipan mo ha. Opo ma'am. Ang galing din ng racket nila, no? Door to door na ako kayo. Kaya saan lahat? Strategy yun, ha? Ito po, meron pa dito. Ikukunin nyo na po ba lahat? Ito lang, ito lang. Ito lang sa akin ha. Sige po, sige. Baka sa susunod, Okay, bago sorry. kayo. Pero miss ha, pag-isipan mo yung kahit na. Kinakabahan ako. Nagdadasal ako. Saan makapasa ka dito? Ang malaking Huwag mo naloko ng kabahan sa'yo eh. Tignan mo naman yung umalang yung suko. Kung tinaruhan pa nga ito, parang tanggap ka. Oo nga, bakit natin mo sa akin? Nag-apply ka rin ba? Pinapagod sa ukay. Siyempre, para bagay tayo. Is okay ko ito gano'n. Hindi mo kailangan. Sige mo lang. Sa buwan. Sa yung buti, alam mo, matanggap ako eh. Saan matanggap siya mga condition? Maraming pera. Kung hindi maraming pera, basta matanggap ako. Saan matanggap si Magda? Tawag na ako. Tawag na ako. Mahal, Man. Ingay ba nung tricycle na yun? Kaya nga. Sa'yo, lalo ako nakakabahan dyan sa'yo. Ayusin mo na yung ulo, baka may makakita sa'yo. Ano? Tagal-tagal mo to sa loob. Bumaba na yung kuko ko kakantay sa'yo. Ano nangyari dun? Gusto mong balita? Okay lang yan. Isa na naman tayo magtinda. Magtinda na lang tayo. Yaman na. Hindi ka matanggap dyan. Taka. Yaman na yung mga yan. Natanggap ako. Totoo nga. Hindi nga. Wow, congratulations man. Yayaman na tayo yan. Talaga to? Siyempre magtatrabaho.
Eh kasi syempre naniwala ka kasi sa akin na kaya ko. Kaya kinaya ko. Sa officer na lang tayong katapat nga yan eh. eh. Oh. Congratulations. Teka, mahal. Ikukuha mo pala ako ng mga damit sa ukay pa kasi dapat daw ang suot dito yung mga desente. Ay, naku, nakakaisip na ako agad ng isusuot mo, ma. Napakadami doon. Tara, balik tayo sa ukay. Pakis muna. Tara na! Congratulations. Uy, congrats! Oo nga, di ba? Sabi ko sa'yo, kaya mo eh. Ang galing-galing mo. talaga eh, yung bilis. Be, 6 months ka pa lang sa company natin pero tinan mo naman ng... I'm so proud of you. Thank you sa inyo Dati hindi mo alam yung Gcash, ngayon mas mataas na, di ba? Nakaka-proud ka. Ano? Di ba sabi mo, ililibre mo kami? Oo, saan niyo ba gusto? Yan yung pangako ko, di ba? Lilibre ko kayo. Kahit saan, basta Masarap. sagot mo ah. Oo, sagot ko. Pero, okay lang ba? Antayin natin yung boyfriend ko. Sama natin siya. Ikaw, sige. Tara. Ay, yan na pala. Ay, sir. Mahal. Hello. Isasama natin siya? Siya yung bird. Eh, Baka naman, sure ka? yun naman yung tsura niya. Sa itsura namin, baka mamaya hindi pa yung marunong humawak ng kutsara tinto. Mahal kasi na-promote ako. Nag-aaya sila na mag-celebrate kami. Eh, syempre gusto ko kasama namin. Sige ma'am, okay lang, kayo na lang. Okay. Uy, grabe naman kayong dalawa. Hindi, ganito na lang, tol. Marami akong extra damit sa bahay. Bibigyan kita. Bigyan ko siya. Okay lang Ano naman ba? yung suot niya eh. Hindi na natin sama yan. Okay lang mag-usap muna kami. Sige, dyan na muna kayo. Hintayin niyo ko. Sige, ikaw ba? Sige po. Sige. Sama ka sa amin, mahal. Inantay pa nga kita eh. Kaya tingnan yung suot ko, lalait-lait ng mga kasama mo. Ano ka ba? Ang ganda kayo ng suot mo. Ay, kinuha ko doon sa ukay, baka Kaya mamaya. nga. Akala ko ito na yung pinakamaganda kong damit eh. Eh kasi di ba na-promote nga ako? Siyempre gusto ko kasama ka namin pag-celebrate. Kaya mahal, kayo na lang. Doon na lang tayo sa bahay, big. Magluluto na lang ako ng kanton, tapos susunod ka na lang. Kaya, lalagyan ko ng itlog. Paborito mo yan ah. Yun na lang, sunod ka na. Sure ka ba? Sure ako. Sige na, okay lang. Nakakaya. Sigurado ko ah. Oo, ayaw mapaya ka eh. Ako nang bahala. Sige na. Puntahan ko lang sila ha. Saglit lang. Huwag kang aalis ha. Tayin mo ako. Mahal, tara na. Ay, parang hindi nga ako sasama, mahal. Di na rin ako sasama sa kanila eh. Bigyan ko na lang ng pangkain. Sigurado ko ba dyan? Eh, nakakaya naman. Baka sabihin pinagpalit mo sila sa akin. Kahit anong gawin nila, hindi kita ipagpapalit kung kanino man. Kasi naaalala mo, nung panahong wala tayong dalawa, dyan ka sinamahan mo ko. Ikaw yung nagtulak sa akin na mag-apply ng trabaho kahit pakiramdam ko hindi ko kaya. Pero ikaw naniniwala ka lagi sa akin. Hindi ako papayag na maiwan ka sa pag-angat ko. Kahit anong itsura mo, kahit baluga ka, kahit hindi ka marunong gumamit ng kutsara, hindi kita pababayaan mag-isa. Kinikilig ako sa sinasabi. Tsaka di ba sabi mo nung last time nag-apply ako, tinernohan mo pa ako kasi sabi mo yun yung lucky charm na galing sa ukay yung damit natin. Tapos natanggap ako, di ba? Yan mo, iba na yung suot mo. Ngayon, nakabili ako ng relo. Ganda. Saan ito binili ang mall nito ah? Pwede ito isang lahat. Siyempre, hindi ako papayag na mag-isa ako. Gusto ko sa lahat ng bagay katerno kita. Uy, walang mahal nito ah. Deserve mo yan. Ano ito, second hand ba ito? Hindi. Bago yan. Grabe Bago ka to. naman. Grabe yung mahal nito. Suot mo na para pareho Ginto tayo. ito mahal. Saan ito hinukay? Gawa kami nina pa doon sa ano. Ano? Salamat mahal. Ano ito? Ay, teka. Sakto. Huwag mo na tayo magpansit kanto na may itlog ngayon. Kakain tayo sa masarap. Na-promote ang girlfriend mo. Wala akong dalang pera Ano mahal. ka ba? Akong bahala. Sanay ako. Lalo na. Salamat ah. Salamat din kasi simula nandyan ka. Salamat kasi hindi mo ko binitawan kahit anong hirap. Salamat kasi kahit ano na yung narating mo, hindi ka nakalimot kung saan ang galing. Lagi kitang lilingunin.
Kasi kung saan tayo nagsimula, lagi ko yung ipagpapasalamat sa Diyos. Kahit saan ako makarating, ikaw pa rin ang pipiliin ko na makasama. Tara na, gutom na ako. Julie, anak. Hindi kita pinag-aral, pinalaki, para lamang mauwi sa mga katulad nito. Mga taong walang pangarap, mga taong nahirap. Hindi ko na alam ang gagawin natin. Tama pa ba to? Kaya nga tayo nagtanan, di ba? Alam ko gusto mo to eh. At gusto ko rin to. Kaya hindi kita pababayaan kasi mahal na mahal kita. Hindi ko na kaya makitang nahihirapan ka dahil sa paghihigpit ng daddy mo. Kasi paano pag nalaman niya na sa'yo ko sa mama? Anong gawin niya sa'yo? Alam kong alam niya na sa akin ka sumama. Huwag ka mag-alala kasi handa akong ibuwis ang buhay ko para sa'yo. Ha? Mahal na mahal kita, hindi kita pababayaan. Ito lang naman yung pinaharap ko eh. Yung makasama ka. Tara na. Malapit na yung kala tita dito. Sigurado pa ba? Oo, huwag kang mag-alala. Mabait yan si tita. Ayan pala siya. Tara. Tita. Oh, hello, Will. Ba't naparito ka? At saka, sino yung babaeng yan? Tita, si Julie po. Girlfriend ko. Magandang umaga po, tita. Hello, Iha. Magandang umaga din. Minali ka nga rito. Gusto tayo sandali. Sandali lang na nga. Ganito. Uy, Will. Sino yung babae niya? Parang familiar sa akin ng mukha niya. Anak pa yan ni Mayo? Opo, tita. Will, ito ba yung pinasok mo? Baka mamaya mapahamak ka niyan. Tita, basta tulungan niyo lang po kami, please. Hindi naman po kami magtatagal eh. Basta tulungan niyo lang po kami. Ay, naku. Sige na. Pasok na kayo doon sa loob. Ay, Mal, bata ito. tara sa loob. Magaling, magaling. Dito ko lang pala kayo matatagpuan. Sige mga bata! Damputin nyo na ang taong ito! Sandali! Daddy! Huwag niyo nang masaktan si Will. Wala po siyang kasalanan. Walang kasalanan. Magaling ka rin lalaki ka. Alam mo bang, sa tanang buhay ko, wala pang gumawa sa akin ng ganito. Kilala mo ba ako? Kilala mo ba kung sino kinakalaban mo? Ha? Anak ko pa, ha? Anak ko pa ang gusto mong itanan. Mataas din ang pangarap mo, bata. Alam mo bang kayang-kaya kitang burahin? Daddy naman. Wala po siyang kasalanan. Ako po yung sumama sa kanya. Julie, anak. Hindi kita pinag-aral, pinalaki, para lamang mauwi sa mga katulad nito. Mga taong walang pangarap, mga taong nahirap. Hindi siya nababagay sa mga uri natin. Sumama ka na sa akin, anak! Daddy naman! Mahal ko si Will!
Nagmamahalan kami. Sana naman po maintindihan yun. Sana naman po respetuhin yung desisyon ko. Matandaan na po ako. Alam ko na po kung ano ang tama at mali. Mahal? Nagmamahalan? Nadidinig mo ba ang sarili mo, anak? Huh. Kailan mo ba natutunan magmahal ng ganyang uri ng tao? Hindi ka na babagay sa kanya. Sumama ka sa akin. Iwan mo ang lalaking yan. Sandali lang, Mami. Tama na, Epoy! Tama na! Si Shelo to! Ang dati mong kasintahan, inilayo ng nabatay mong ama sa'yo! Napakasakit! Ang saya-saya natin doon! Pero, dinala ka ng pamilya mo sa Amerika. At naiwan ako dito. Halos, babaliw ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. At yan, ama mo, pinagbagtaan pa ako. Na pag nagpumilit ako, makipagkita sa'yo. May mangyayari sa pamilya ko. Bakit ba sa'yo? Nalaso ng papa ang isip ko. Sinabi mo na sa akin, sumama ka na kay Joseph. Anong gagawin ko? Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Totoo yun, Sheila. Hinanap mo tayo pagbalik mo ng Pilipinas. Hindi na kita nakita. Patawarin mo ko. Tapos ngayon, ganyan din ang gagawin mo sa mga bata. Paghihiwalayin mo rin sila katulad natin. Gusto mo ba naranasan din nila ang sakit na naranasan natin noon? Patawarin mo ko, Sheila. Hindi ko pababayaan ang nangyari sa kanila. Ang nangyari sa akin, Sheila. Patawarin mo ko. I'm very, very sorry. May pagkakataon ka pa. Pabayaan mong magbahala ng dalawa. Tagal na kitang napatawad, Epoy. So, Pati ang pamilya mo. Ibigay mo rin sa kanila ang kalayaan nilang magmahal sa isa't isa. kaya rin na ako. Malaya ka ng ganyan. Malaya ka ng ganyan kung gusto mo. Pinapaubaya ko na sa iyo, anak. Salamat po, Daddy. Ay. Han? Maaga kasi ako pinapasok sa office ngayon. Hindi na kita masasabayan sa almusal. Ganun ba? Inantay pa naman kitahan para sabay tayong kumain eh. Pero okay lang, sige. May hingin sana akong pabor sa'yo eh. Okay lang ba? Ano yun, Han? Pumunta kasi ako sa tropa ko mamaya. Magbabayad na sana ako ng kuryente at saka tubig para wala ka nang intindihin. Ako na lang magbabayad. Okay lang ba humingi ako ng pera? Han, wag mo na problemahin. Iniwan ko na kasi kay ate yung ATM. Mamamalengke daw siya. Sabi ko, isaway na rin yung pagbabayad ng kuryente at saka ng tubig natin. Na kay ate. Sige. Hirapan kasi akong humingi dun eh. Pero okay lang, sige. Ako nang bahala.
Yung internet kaya, baka pwedeng yun na lang yun sa akin para hindi na doble-doble yung hingi ko kay ate, nakakahiya eh. Ano ka ba, Han? Huwag kang mahiya. Binilin ko kasi sa kanya. Sabi ko kapag ka may kailangan ka, bigyan ka lang niya. Kaya ako nga binilin sa kanyang ATM eh. Sige, sa kanya ko na lang hihingin lahat. Pasensya ka na, wala kasi akong pera ngayon. Ano ka ba, Han? Walang problema yun. Di ba sabi ko naman sa'yo, iintindihin ko. Tsaka 2 buwan ka pa lang naman na walang trabaho. Makakabawi din tayo. Ha? Sige ba, nagpasok na ako. Ha? Kumain ka, pasensya na, hindi ako makasabay. Love you. Ate, lalabas kasi ako mamaya eh. Gusto mo ako na magbayad ng internet? Bigyan mo na lang sa akin yung pera. Internet? Kanino magagaling? Sa kapatid ko. Ayos ka rin, no? Pati ba naman sa pagbabayad ng internet, siya pa rin. Siya na nga namimili ng mga grocery dito. Ilaw, tubig, siya nagbabayad. Ano ko dito, palamon? Alam mo, kahit kailan, wala kang silbi. Pwede ba, Will? Umalis ka nga. Pati... Ano? Sorry. Makakahanap din ako ng trabaho. Ngayon lang naman to eh. Tsaka ako na lang magbabayad para hindi ka na mahirapan. Kasi ikaw na lang yung magbabayad ng tubig tsaka kuryente. Ako na lang magbabayad sa internet para hindi ka na pumunta sa mall. Sa tingin mo, pagkakatiwala ko sa yung ATM ng kapatid ko. Ngayon pa nga lang, patambay-tambay ka. Mali ko pa anong gagawin mo doon. Sige, te. Gagawa ko na lang paraan. Ako na lang magbabayad. Mas mabuti. Harvey? O, Tol, pasok ka. Kuha mo na dito. Anong sadya mo? Ang binabasa mo, mamaya mo na lang eh. Muna ang tindihin mo. Ano sadya mo, Tol? Problema ka? Bubisit kasi ako dun sa kapatid ni Julie. Lagi na lang akong pinag-iinitan eh. Bakit naman? Eh kasi yung asawa ko, yung pera niya, lagi niyang binibigay dun sa kapatid niya. Eh natural, hihingi ako ng pera, magbabayad sa internet, sa ilaw, sa tubig. Eh siyempre, dun ako hihingi. Eh kaso pag humihingi ako, ang daming sinasabi. Gano'n na ba siya dati pa? Parang grabe naman. Asawa mo yun eh. Maintindihan eh. Kapatid lang yun. Parang nagkagano lang naman siya nang mawalan ako ng trabaho eh. Tol, baka naman makahanap ko ng trabaho para sa akin, para hindi na ako insultuhin. Bakit ka nga ba umalis sa trabaho mo eh? Ganda-ganda ng posisyon mo dun. Huwag mo nang tanongin. Ikagulo kasi dun eh. Basta mahabang kwento. Ano dun? Baka may makahanap ka. Sige, gagawa ko ng paraan. Kahit ano ba? O yung dati mong posisyon. Hindi ko makahanap yung gano'n. Huwag lang yung sobrang pagod kasi mainit ngayon. Baka mamaya sa katawan ko to. Eh ngayon, mag-relax ka muna, Tol. Ano? Coffee, alak. Sige, kape na lang. Oh. Sige, diyan ka lang ha. Tayo mo. Ate, nag-message sa akin si Julie. Naluto mo na ba yung manok na binili niya kahapon? Okay ka rin. Ano, Will? Pati ba naman sa akin, iaasa mo yung pagluluto? Hindi, te. Ang sinasabi ko lang kasi baka hindi pa naluluto. Eh, ako na lang magluluto kasi parating na siya. Para hindi ka na rin maabala. Dapat lang. Ewan ko bakit ikaw yung nakatuluyan ng kapatid ko. Mas mabuti pa nga yung dati ng boyfriend eh. Siguro hindi ganito yung buhay niya. Literal na palamon ka dito. Alam mo ba yun? Ano sabi mo, te? Literal na palamon. Ibang klase ka rin eh, no? Alam mo, tagal ko nagtitiis sa'yo eh. Ang tagas ng mukha mo para sabihin sa akin yan, ate. Bakit? Sino ba nagpapakain sa'yo dito? Sarili mo ba? Eh, nasa iyo nga yung ATM ng asawa ko eh. Sa loob mo sabihin sa akin yan, eh pareho lang naman tayong palamon. Ah, ganun. Sumasagot ka na. Ha?
ha? Ay, sandali! Ate! Ano yan? Ano ba to? Sobra na yan eh. Yung asawa mong walang silbi. Ano yan, pilay? PWD? Ha? Para hindi magtrabaho? Ano ba, ate? Naman eh. 2 buwan pa lang walang trabaho si Will. Ganyan ka na sa kanya. Ate, hindi mo alam kung bakit siya tumigil? Bakit siya umalis sa trabaho niya? Ako yung may gawa, ate. Ako yung may gawa. Dahil nahihirapan yung asawa ko dun eh. Ang toxic, nagkakasakit, namamahit yung asawa ko. Ano gusto mong gawin? Piliin ko yung masarap na buhay, yung maginhawang buhay, tapos yung asawa ko, nahihirapan, nagkakasakit? Tsaka sandali nga. Bakit mo ba ganyan pagsaldaan si Will? Ate, 2 buwan. Ikaw, 10 taon ako nagpapakain sa'yo. Wala kang narinig sa akin kahit ano. Iniwan ka ng asawa mo, sinong sumambot sa'yo? Lahat ng responsibilidad, yung pagtira mo dito, lahat sinambot ko yun. Nung may trabaho si Will, hindi kanya pinabayaan. Ngayon lang, ate. Basta ganyan yung asawa ko. Kailan ba to? Bakit wala akong alam? Pagod ka eh, galing ka sa trabaho. Ayun. Hindi, ganito ate ha. Total naman, ayaw mo sa kanya, di ba? Gusto mo yung dati ko? Sige, umalis ka dito sa bahay ko ha. Sumama ka kung kanino gustong sumama. May asawa na akong tao. Kapatid kita, pero tinatanggal mo yung respeto ko sa'yo. Tara na, Han. Okay.